At sa puntong ito, kanina, bago ako pumasok, medyo maambon, ano? Makulimlim, actually, panahon din. So, alamin na natin ngayon kung buong maghapon bang uulan para sa mga bumabiyahe. Dumako naman tayo sa Panahon TV Express. Kasama natin si Jessie Pasco. Jessie, magandang umaga. Good morning po sa inyo at good morning mga boss. Ngayong Tuesday morning ay makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Jory Royce para bigyan gabay tayo sa asahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Royce. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga muli, Pilipinas. Mr. Royce, ngayon nga po ay merong umiiral na monsoon trough. Ano po bang areas yung mga apektado nito at ano po ba ang monsoon trough? Jessie, sa pinaka-simpleng explanation, ito po yung ITCC na sinamahan ng sirkulasyon nitong habagat. So sa ngayon, ang axis nitong monsoon trough ay nahandito po sa Southern Luzon. So expect po na sa areas na yon magkakaroon po ng mga pag-ulan. Kaya po sa mga kababayan natin dyan sa may Southern Luzon, asahan po natin sa mga susunod na oras ay makakaranas po kayo ng mga pag-ulan. Kaya po importante pa rin yung pagmomonitor sa lagay ng panahon at naintindihan nyo na nga po ano nga ba ito nga monsoon trough. Bukod po dito, Mr. Lois, ay meron din pong umiiral na southwest monsoon o yung hanging habagat. Ano naman po ba ang isang hanging habagat? Well, Jessie, katulad ng sabi mo, hanging habagat. So ito po yung hangin na nanggagaling po sa Timog Kanluran. At ito po ay, kumbaga, ang karakteristik niya ay warm and humid, mainit yan at basa. At dahil po mainit at basa, yan po yung nagbibigay po ito ng mga cloudiness na eventually nagiging mga pag-ulan. So nagkakarakterize ito ng heavy rainfall. At kung tatanungin po natin kung saan nanggagaling yung habagat, ito po yung nanggagaling dito sa may high pressure sa Australia. So, ang ikot ng hangin dyan sa high pressure sa Australia ay tinatawag natin counterclockwise. So, binibigay ito, umaabot sa equator at pagdating na equator, dinedeflect ito dahil po sa pag-ikot ng mundo at dinedeflect ito sa kanan at dumadating sa atin as southwesterlies o hangin galing sa Timog Kanluran. At dahil po dumadaan ito sa mga karagatan, ibig po sabihin nito, dala-dala niya yung water vapor doon sa dinadaanan niyang karagatan, ibinabagsak niya ito dito sa ating bansa, lalo na po sa kanlurang bahagi. Naintindihan na nga po natin na kapag itong hanging habagat ay umiral po sa bansa natin, asahan din natin na meron po itong dalang mga pag-ulan. Kaya po kapag umiiral o kasama sa forecast natin, itong hanging habagat, asahan po natin ang western section ng bansa ang mas madalas pong makaranas ng mga pag-ulan. At Mr. Lois, tuwing buwan po na pagpumasok na ang Burmans, tayo mga Pilipino excited na po tayo para sa Christmas. At bukod dyan ay inaasahan na rin natin yung malamig na simoy ng hangin. Pero meron pong pagkakataon na ngayong buwan ng September ay nakakaranas pa rin po tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Ano po ba? Bakit ba ganito ang nararanasan nating lagay ng panahon ngayong buwan ng September? Okay, itong winter solstice, ibig sabihin nito, unang-una nangyayari ito sa katapusang bahagi po ng ang isang taon, particularly itong December. At ibig rin sabihin yan, dyan po nangyayari yung pinakamahabang gabi sa buong isang taon. At dahil po pinakamahabang gabi, kokonti po yung nakukuwang solar radiation ng land surface, particularly dito sa Northern Hemisphere. Kaya po mas mababa yung nakukuha nating temperature. At hindi naman po ito kakaiba naman po yung tinatawag nating summer solstice na kung saan napakahaba po ng araw na yon. Kasi isang araw lang po ito at nangyayari kung June 21 or June 23. At sa araw po na yan, pinakamahabang araw po ang mararanasan doon sa Northern Hemisphere. Kaya po mas mahabang araw, mas matagal po yung kumbaga solar radiation na natatanggap ng isang lugar, kaya po umiinit. So that is the difference. Pag summer solstice, medyo mainit po. Pag winter solstice, malamig naman po. Ngayong September, bakit hindi pa masyadong malamig? Dahil po meron pa tayong habagat. Katulad ng sinabi ko kanina, warm and humid. Pagdating po ng November, December, mawawala na po yung habagat, papalit po yung mas malamig na hangin na nanggagaling po sa northeast sa Hilagang Silangan o northeasterlies galing sa Hilagang Silangan. At ito po ay may dala-dalang mga mabababang temperatura.
At mga kababayan, ngayon nga po naintindihan na natin kung bakit nga ba medyo mainit at maalinsangan pa rin ang lagay ng panahon natin ngayong buwan ng September. At tatatandaan po natin na hanggat alaman pa rin ng forecast natin itong hanging habagat, tayo po'y makakaranas pa rin ng warm and humid air. Pero pagsapit po ng November and December, asahan po natin na ang iiral na sa bansa natin ay tinatawag po natin na northeast o yung hanging amihan. At ang dala po niyan ay yung malamig na hangin. At Mr. Lois, ngayon nga po nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Iba nga dito, nagdudulot ng mga pagbaha sa ilang lugar. At dito naman po sa Metro Manila ay matinding traffic. So para po magkaroon ng reference itong mga kababayan natin, gaano kadaming ulan po ba nga asahan natin para sa buong buwan ng September? Okay, para po sa rainfall forecast sa buwan na to, makikita po natin, andito po sa image na to yung ating forecast. So, hindi po natin masyado ma-appreciate yan. Ma-appreciate po natin pag tinignan natin yung deviation niya from normal. So, dito sa may kulay asul na color, ibig sabihin yan, mas malakas yung mga pag-ulan na matatanggap ng lugar na yan. So, alin po yung mga lugar na yan? Mostly dito po sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala ito namang green, ibig sabihin normal lang. Kung ano po yung natatanggap nyo para sa buwan na to na pag-ulan, yun din po yung inaasahan nating matatanggap nyo or yan po yung magiging volume ng mga pag-ulan na matatanggap ng lugar na yon. Ngayon dito naman sa yellow, ibig sabihin yan medyo below normal na yan. Mas kokonti po yung marireceive ng mga pag-ulan lalo na po dyan sa may western part ng Luzon, ayon po rito sa ating image. At kung titingnan naman natin dito sa may pinakailalim, may kulay pula, ibig sabihin yan, halos wala nang matatanggap ng mga pag-ulan yung areas na yon. Kaya po for the month of September, sa mga kababayan po natin, lalo na dito sa may eastern section ng Luzon hanggang southern Luzon, medyo paghandaan po natin yan dahil medyo mataas talaga o madami yung mga pag-ulan na posible po nating maranasan ngayong buwan ng September. At Mr. Lois, bilang panghuling katanungan na lamang po, aling-aling areas po ba ang apektado nitong monsoon trough? Okay, sa ngayon, ang axis nga ng monsoon trough ay nandito sa southern Luzon. Pero siyempre, hindi lamang po doon nag-concentrate yung mga kaulapan. So, ang nakikita natin dito mula central hanggang pababa dito sa Visayas, inaasahan po natin na malaking porsyento na makakakuha po ito ng light to moderate rain showers and thunderstorms. Ilang areas po, particularly dito sa Bicol, pwede rin po magkaroon ng mga paminsan-minsan malalakas sa pagulan. The rest of the country, partly cloudy to cloudy with isolated rain showers and thunderstorms. Dito sa Mindanao, asahan po natin na mas kokonti na po yung marireceive ng mga pag-ulan dyan. So ayan po mga kababayan, wag po natin kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil mataas po ang chance na makaranas kayo ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po sa may southern Luzon. Pero the rest of the country po, asahan natin fair weather, liban na lamang sa mga puno-punong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Maraming salamat po Mr. Lois at wag po kayong alis at magbabalik pa ang Panahon TV. At mga kababayan, sa mga papasok po sa eskwelahan at opisina, makinig po munang maigi dahil naglabas po ng rainfall advisory ang Pag-asa kaninang 5:45 ng umaga. So makakaranas po ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang ilang areas po ng Zamboanga del Sur, ganun din po sa Bukidnon, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Cotabato, Maguindanao, kasama rin po ang Sultan Kudarat at Basilan. Posible pong maranasan ang mga pag-ulan na ito sa loob po yan ng 1 hanggang 2 oras. Kaya po sa mga kababayan natin dyan, wag na wag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong at syempre ang oras-oras na pagmomonitor sa lagay ng panahon. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga. Okay, maraming salamat Jessie Basco.